Ngayong araw ay magmomotor tayo papuntang Sagada. Dadaan tayo sa isa sa pinakadelikadong lugar at ito ang Halsima Highway ng Cordillera. Sa paglalakbay natin ito, makikita natin ang napakagandang bulubundukin. At pagdating sa Arko ng Banawe ay masisilayan natin ang hagdan-hagdang palayan ng Banawe o ang Banawe Rice Terraces. Kilala pala ang Sagada dahil sa sobrang lamig, grabe. Kailangan dito mga 3 jacket mahamog at may napakalamig na klima. Grabe, angas. Kita nyo yung mga tol? Magpapahinga tayo at kakain sa isang lugar na kung saan may napakagandang tanawin. Jason, sir. Hands pa. Ingat pa, salamat po. Kita niyo yung mga tol, nature na nature, napakaganda, no? Huwag na nating patagalin. Tara at samahan nyo kami sa adventure na ito. Alright, good morning mga tol. Bali dito natin umpisa na adventure vlog natin. Time check tayo, ayan, 3:36 AM. Nandito na tayo sa Baliling, sa Nueva Vizcaya. Then packet tayo ng Banawe Arco ngayon. Meron pa tayong 2 hours and 30 minutes plus Ayan, bali magkakape muna ako, kape-kape. Tapos check natin si baby, beer natin, ayan. Ayan, bagsak. Bagsak po siya. Masyado pang maaga kaya nagpahinga muna kami rito. Tapos tulog muna si baby kasi antok na siya. Sobrang lamig talaga mga tol. Yan, naka windbreaker na kami para hindi ganun tumatagos ang lamig. Pero ang lamig sobra. Ayan, kaya tamang kape muna. Tapos siguro mga 4 ayan, mga 3:37 na ngayon AM. Mga 4 or ayan, 4:30 siguro larga ulit tayo para sakto pagdating natin sa Banawe Arco. Maliwanag-liwanag na, mas maganda yung view natin. Alright mga tol, bali magagas muna tayo saglit para diretso na tayo. Naka 3 bars na kasi tayo. Ayan, naka 193 kilometers na tayo. Medyo mahirap ang gas station dito sa Pabanawe pala mga tol, kaya mas mabuti magas na tayo paakyat para hindi tayo mamroblema sa gasolina natin. Naka 193.3 kilometers na tayo simula ron sa North Caloocan sa bahay namin. And then nagkarga tayo ngayon 4.65 liters, kalahati na rin. Biyahe na tayo ulit. Time check tayo 4:23 AM. Ayan, halos 1 oras mahigit din kami nagpahinga dun sa dito sa mega station sa Save Oil Nabi. Napakalamig ng lugar na to. Nandito pa lang tayo sa sa ba to? Maharlika? Ay hindi, sa kalagpasan natin ng Baliling, Nueva Vizcaya. Grabe ang lamig. Tingnan mo yung temperature ng motor natin, 24 degree. Ibig sabihin sa makina ng motor yan nasa 24 lang. Paano pa kaya tayo tumatakbo lang dito may kasama pang hangin? Kaya mo ba, B? Mga aircon na. Ang lamig sobra mga tol, grabe. Alright mga tol, time check tayo 6:02 AM. Ayun, nasa tayo, Lamut Road. Ayan, packet na tayo ng Ifugao. Yan, sa Ifugao Mountain. Nakakatuwa lang mga tol, ngayon medyo madilim pa talaga kasi alas 6 na. Pero kitang kita namin yung sea of clouds sa paligid, meron na talaga. Nakaka-excite. Kaya na pagod ako, tas yun, antok na antok talaga. Ngayon nakakita kami ng Nabi. Grabe, kapatid namin yung ulap. Grabe talaga, nakakatuwa. Kapantay na namin yung ulap. Siguro yun, mas foggy mamaya pagdating natin sa Arko ng Banawe mga tol. Sa ulap na ba ako? Woo! Grabe nakakatuwa mga tol. Wala tayong makita. Grabe ang hamog mga tol. Meron pa tayo 47 minutes pero ramdam na natin dito. Grabe B!
ganda. Grabe. Time check tayo, 6:24. Ang ganda ng baba. Wow! Ang ganda. Matapos ang mahigit 7 oras na pagmomotor, ito na ang papawi sa pagod dahil sa layo ng nilalakbay namin. Hindi matutumbasan ng salapi o material na bagay ang mararamdaman mo kapag makakakita ka na ng ganito kagandang tanawin. Ika nga, travel as much as you can, as long as you can, as far as you can. Life is not meant to be lived in one place. Gumala tayo hanggat kaya pa natin. I-enjoy lang natin. Huwag tayong magkulong sa isang lugar lang. Oo, magastos gumala, pero ang salapi ay napapalitan. Ang experience o karanasan mo sa ganitong bagay ay hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Malayo pa ang lalakbayin natin. Diyan lang kayo, samahan nyo kami sa adventure na ito. Right mga tol, solid yung view rito. Percent talaga. Napakaganda oh. Maambon-ambon dahil sa fog na bi. Ganda pala dito oh. Angas mga tol. Uy, grabe. Oh, napakaganda. Ang ganda bi no. Oh. Woo. Feel the nature. Ang ganda angas oh. Yung view. Tatawid tayo sa tulay B. Ang ganda. Ay, napakaganda. Nakakatuwa oh. Woo! Another achievement na naman. First time ko dito mga tol magawi. Kaya yun, nakakatuwa talaga. Ayan, Lagawe, kanan, Kiangan, Banawe. Ayan, dito tayo, kanan tayo. Ayan mga tol, may bakas pa rin ng landslide dito. Nakakatakot. Kasi last time lang di ba may bagyo. Ayun, siguro yun yung naging niya, bunga niya, pinsala niya sa daan. Kakatakot yung pag maulan dito no. Time check tayo 7:26, kaya yan talaga mafoggy, pero nakakatuwa. Sobrang lamig, naninigas yung mga joints ko. Alam mo, umuusok yung paligid eh oh. Grabe oh. Grabe, basa yung daan dahil siguro sa yan mga tol, sa falls na bi, sa galing sa taas. Grabe, angas. Tingnan nyo mga tol, bumaba lalo yung temperatura ng motor natin. Nasa 20 na lang, 20 degrees Celsius na lang. Isa sa pangarap ko talaga mga tol, itong mapuntahan din tong Banawe. Kasi yun, hindi ko makalimutan to nung elementary ako. Yung hagdan-hagdan pala yan na yan. Nakakabilib kasi yung na pagkagawa na yan no. Dati nakikita natin Ayala Terraces na, ngayon Rice Terraces. Oo. Ayala Terraces kasi sa Fairview yan. Tagadong kami mga tol. Mga banat mo, sarap mong banatan eh no? Palibasa may terraces eh, from the word terraces. Literal na Rice Terraces na to guys. Guys, nakaraan kasi yan, doon lang kami sa Fairview Terraces. Ngayon dito na kami sa Banawe. Tumatakbo na tayo ng 305 kilometers mga tol. Yan, base sa trip A natin. Alright mga tol, time check tayo yan. 7:50 AM. Touchdown tayo, dito na tayo sa Banawe. Yes. 210 meters. Oh, ayan na, welcome Banawe. Ang ganda view. Kita mo? Ayan na, welcome to Banawe. Angas. Touchdown 7:51. Ayan na, picture tayo. Kabila. Ang Banawe Arc ay isang kilalang landmark na nagmamarka sa pasukan sa Banawe Rice Terraces, isa sa mga pinaka-iconic na cultural landscape ng Pilipinas.
Ang Arco ay matatagpuan sa kabaan ng Nueva Vizcaya, Ifugao Mountain Province Road sa Hingyon, Ifugao. Ito ay nagsisilbing simbolikong gateway sa sinuunang rice terraces na kadalasan tinutukoy bilang 8th Wonder of the World. Ang mga terrace na ito ay inukit sa kabundukan ng Ifugao ng mga ninuno ng mga katutubo at patuloy itong ginagamit para sa pagtatanim ng palay ngayon. Ang mismong Arco ay isang tanyag na lugar para sa mga turista na huminto at kumuha ng litrato bago tumungo pa sa rehiyon upang tuklasin ang mga terrace. Pagpunta kay Kasiguran, dahil kay Pantabangan, andun lang sa akin mismong bayan. Si Kuya Osio Reyes, kamo. Taga LGU ako. Ay, hindi yun ang Pantabangan. Oo, LGU ako ng Pantabangan. Malamig din puro nun, no? Oo, malamig sa amin. Yan, malamig. Ano pong pangalan niya? Ako, first name ko, Lucio Reyes, pero palayo ko Osio. Oo. Sa mismong bayan ako. Pagtanong mo ako kahit sa mga mag-present sa bata. Ako ay sports coordinator ng Pantabangan. Ayan, sa Pantabangan mga tol. Sir Lucio. Reyes. Ayun. Bali, meron din siya mga kamag-anak sa Caloocan. North Caloocan. Tapos sa ano po? Sa Camarin. Camarin yun. Doon sa amin din mismo, Brixton. Shoutout mo sir, yung kamag-anak mo sa Ayun po, Camarin. baka may gusto kayo shoutout. Sir, Si sir. Junjun Montaño. Junjun Montaño po. Karen Reyes. Karen Reyes, ayun. Bali, pupunta rin sila sa Gada ngayon mga tol. Pag pupunta kayo ng Baler, ano mo ako, kahit kung dinner o patangal lang. Sige po. Bali, salamat pa. Sige, maraming din salamat sa iyo. Ano pang first name mo? Joshua Mateo po. Meron pala ako nakita rito mga tol. Wait lang biya. Tingnan nyo, sisilipin lang natin ito mga tol. Ang gara ng ano. Nakakatuwa. Ayan o. Yung ashtray nila. Nakita ni Baby, laki daw sabi niya. Ayan, troba. Yan, JD Matmoto. Bali, next destination natin sa Isang Wow tayo magla-lunch. Maga pa naman, may 2 hours pa. Dating tayo doon mga 11. Ayan o. 2 hours 12 minutes. Okay ka na, B? Ayan. 2 hours and 12 minutes mga tol. May 67 kilometers pa tayong babaybayin. Simula rito sa Banawi Arc, papunta na tayo ng Isang Wow. Pero, yun o, ganda o. Uy, namumura si Baby. Pagpasensya niya ng mga tol. Kasi kahit kayo, pag nandito kayo, mabibigla rin kayo sa ganda yun, no? Grabe. Alright mga tol, pagdating nyo nandito sa ano yan, sa lugar na to kasi yan, medyo basa siya. Doble ingat lang kasi puro curve. Tas basang-basa yung daanan dahil yan sa mga falls nga galing sa taas ng bundok. Kaya doble ingat lang dahil yung dulas nga. Nasa barangay, ano tayo, B? Tamaan, yan. Barangay Tamaan na tayo mga tol. Pero malayo pa. Puro curve, bro. Ayun na mga tol, nag-uumpisa na yung Banawi Rice Terraces dito mga tol. Sa Barangay Tamaan may mga, ayan, yung mga bahay nasa taas, no? Gagaling. Tingnan nyo mga tol, may mini falls dito yun, no? Kaya talagang basa rito sa lugar na to mga tol, no? Ganda. Nakakatawa itong lugar na to, ah. Sa Banawi na tayo. Dati yan, nakikita lang natin siya sa picture. Ayun no, mga tulo. Banawi talaga, dami ibon. Nakakatakot ng palipad. Alright mga tol, may papakita akong view sa inyo. Tignan nyo kung maganda ba o pangit para sa inyo. Tingin nyo sa view, magugustuhan ba nila to? Oo, siyempre. Okay, let's go. Tignan nyo mga tol. Oh, grabe. Pakaangas. Talagang hihinto ka sa lugar na to. Kita niyo mga tol, nature na nature, napakaganda, no? Angas na, B? Sobra. Ang ganda. Kakawala ng pagod. Totoo rin talaga pagod kami kanina, pero ngayon nakita namin yung ganito. Ang sarap.
Ang Banawe Race Terraces o ang hagdan-hagdang palayan ng Banawe ay mga terrace na inukit sa kabundukan ng Banawe sa Pilipinas ng mga ninuno ng mga Igorot. Tinatawag na 8th wonder of the modern world ng mga lokal ang mga terrace na ito. Karaniwang iniisip na ang mga terrace ay tinayo na may kaunting kagamitan, higit sa lahat sa pamamagitan ng kamay. Ang mga terrace ay matatagpuan humigit kumulang 1,500 metro o 4,700 talampakan sa ibabaw ng antas ng dagat. Ang mga ito ay pinapakain ng isang sinaunang sistema ng irigasyon mula sa mga rainforest sa itaas ng mga terrace. Ang Banawe Race Terraces ay kabilang sa mga nangungunang destinasyon ng turista sa Pilipinas. Okay, tara na. Let's go. Yun, meron din tayong nakasabayang magjowa, couple din sila. Pero taga Nueva Vizcaya sila, Nabi. Malapit lang, kumbaga isang bayan lang, no, halos, no? Oo. Ayun. Pag napadaan talaga kayo doon, talagang 100% hihinto kayo. Imposibleng hindi, Nabi. Oo. Grabe, ganda yun. Talaga doon, ma-appreciate mo yung view doon, napakaganda eh. Paano kung laki ng aso nakakatakot? Chuchu, wag mo kami nga anuin. Alam niyo mga tol, nakakatawa lang dito sa dito sa may Banawe. May Granby rin sila rito. Kasi yung etong Banawe mga tol, ang daming aso pero karamihan may mga breed talaga no? Hindi siya aspin na dito sa local. Meron talagang may lahing Labrador. Ang lalaki, nakakatakot. Kumbaga matatakot ka talaga pagka may bibigla kang makikita kang ganong kalaking aso lalapit sa'yo. Oh mga tol, grabe ang taas na natin. Oh ayan nakakalula. Totoo lang, may fear of height ako eh. Kaya takot ako sa ganyan pagka sisilip sa gilid na ganyan. Oh grabe Time check tayo, 10:10. Ayan, AM. Maaga pa naman mga tol, sakto-sakto pa yan. Dating natin doon sa may natin sa isang mga 11:48, sakto lunch. Sana walang ganang tao, Nabi. Para Lunes na mga ngayon mga tol, kaya konti lang malamang nagtuturn yan. Oh guys, ayun mga tol ayun hihinto talaga tayo dyan. May mini falls sa tabi ng daanan. Tapos titingin ka dito, may mini falls. Pag tingin mo naman sa kabila, di ba? Grabe yung view yan nakakatakot lang mga tol. May landslide Kaya yun, pag magpupunta na lang kayo dito, expect nyo yung mag-check muna kayo ng weather forecast. Tapos kung walang bagyo, yun mas maganda. Mga tol, lakas Malakas to. Ayun pataas ang ganda. Wala kasi internet dito mga tol. Walang signal. Walang signal. Bali ito, ginagawa ko kasi pa nag-rides kami ni baby. Nag-download ako ng offline maps sa bahay pa lang, para in case na mawalan ng ng signal, downloaded yung mapa, maglo-load pa rin siya. Tinapyas ba yan ang ganda. Ang ganda mga tol, grabe. Nakakatakot. Tingnan. Parang paghihigupin tayo pag nandito Grabe yung view yan Palipadan natin ang drone dito mga tol.
ano to guys. Mga tol, pantanggal pagod, itlog. Actually ano namin to, baon pa namin to kanina, ngayon na natin gagawin. Ay, ang ganda ng view rito eh, talagang mga paano ka na eh. Kapanigduan talaga eh. Tignan nyo naman oh. Time check tayo, ayan, 10:50 pa lang, pero padilim dito. Parang naalala ko tuloy yun sa ano. Naalala ko yun sa ano natin, pagod. Malamig dito mga tol. Ito, baon pa namin talaga to para ka ano, kayo ng umaga. Eh, wala kaming oras sa Mintuna, road kami. Well, dapat maaga pa tayo makarating doon, pero in-enjoy namin syempre yung view. Kasi hindi na kami dito dadaan pa. Pag pauwi natin, pauwi namin, sa kabila na kami magbabagyo naman tayo. Para ayan, malibot din natin to. Kasi ito, malayo din to. Ganda rito mga tol. Solid. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Taga dito po kayo? Opo, taga doon. Anong nangyari sa motor nyo, sir? Punta kami doon sa taas. Anong nangyari sa motor nyo? Natanggalan ng ano? Ang kadena? Kadena. Kayan sa inyo po. Salamat po. Thank you po. Sir, ano po? Jason, sir. Hens po. Ingat po. Salamat po. Thank you. Alright mga tol, time check tayo 11:14. Ayan, talagang tinanghali na tayo. 12:43 tayo darating doon. Ayan, may another falls na naman, no? Sarap tumambay eh. Kumain muna kami ron sa isang favorite spot na yan mga tol. Pagka nagawi kayo dito, talagang yan, matik sa matik, may picture kayo, ano, video, ganyan, di ba, Nabi? Oo, talaga mapapanito kayo. Ang ganda. Ito yung ano, galing sa landslide, no? Wala, nakakatakot. Bali mo. Ano nga, sira talaga. Ayun o. Sinira na nila yan, no? Yun, nag-landslide, oh. Takot dito mga tol. Uy, basang-basa. Tignan nyo mga tol, oh. Diba? Ilog na halos yung dadaanan natin. Nahandaan lang tayo. Ayan kasi yung landslide mga tol, inaayos pa rin dito. May falls dito sa ano. Matapos. Kaya nga, ano ko, babasahin pa ako. Hindi pa naman, ewan ko waterproof tong ano. Mataaga. Oo, lakas ng ano. Ayun mga tulo, dyan sila kumukuha rin ng tubig, babanlaw sila, no? Oo. Yan, lagyan nila na, anong galing, no? Salon-salon yung tubig. Yan, basahin sa patas ko. Nabasa? Oo. Uy, ganda, oh. Grabe. Ulap na mga tol. Ayun yung ulap po, makaangat, oh. Ito mga tol, may ginagawa rito. Kaya minor lang. Kasi may kasalubungan tayo. Ayun yung ulap mga tol, sumasampal na sa atin. Lamig sobra. 19 na degree na lang tong ano, Celsius tong init ng motor natin, temperature. Time check tayo, 11:26 pa lang mga tol. Grabe. 11:26 pero ganyan yung ano, estado, tingnan mo. Pero thank you Lord yan, di tayo inuulan. Talagang pinagbibigyan kami. Wala, hindi mo alam kung ano yung tanaw mo, oh. Kita nyo yung mga tol. Nakaka-EDB rin sila. Ayun, oh, humog na, grabe.
B, nakita pa kami. Ayun o, grabe mga tol. Wala na makita. Kikita nyo naman, di ba? Tapos ayun yung view. Tignan nyo. 1, 2, 3. Ayun o. Tatapatan tas ano. Nasa langit na talaga tayo, B. Woo! Grabe taas. Tignan mo naman yung ulap. Wala, tignan mo yung ulap po. Sumasampal na. Ala, ang ganda, B. Oh. Oh my God, ang ganda. Oh, dun mapag. Dito naman, oh. Oh shit. Dito naman natapatan ng araw, no? Tignan nyo naman yung mga tol, oh. Hindi na natin mapalipadan ng drone, mga tol, kasi ano, robot na yung drone natin, nakadalawang battery na. Solid naman na yung mga view mapapakita ko sa inyo. Di ba, B? Grabe, hindi na kayo lugi dun. Busog na rin mata nyo doon, mga tol. Subaybayan nyo lang. Tapusin nyo lang hanggang dulo, mga tol. Actually, marami ako sinama. Gusto isama talaga dito, kaso lahat sila nag-unavailable sila. Siyempre may mga pasok. Monday kasi ngayon. Talagang tinatawag ko lang din kasi mahilig ako mag-rides ng weekdays talaga, mga tol. Kasi para sulit namin yung lugar, hindi gano'ng matao yan. Bakit ka mag-drive ng lasing dito, mga tol? Grabe, ang ganda, oh. Ganda. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Time check tayo, mga tol, 11:36. Ayan, magtatanghalian na. Pero yung klima dito, parang bandang alas 2 pa na madaling araw, no, B? Sakit na ng kamay ko sa lamig. Ayan, no? Kita nyo naman siguro estado ng kamay ko, mga tol, na ngungulubot na ewan. Oh. Ang daming pine trees, mga tol, oh. Kung nandito kayo mismo, yan, in person, parang, kala mo, B, ano, no? Tawag dito, drawing, no? Kala mo, nasa isa kang, studio lang, eh. Di ba, B? Kakaliwa tayo sa Petron, 1 kilometer sa Gada. Yan, gagas na rin tayo sa Petron para full tank ulit mamaya, kasi ang lalayo ng gasolinahan dito, mga tol. Kaya pagdating dito sa Gada, bali priority nyo rin yung gas nyo, na lagi kayong full tank, kanyan, tansyahin nyo na bago kayo makarating doon, okay, kumbaga tawag dito, hindi kayo maubusan ng gasolina. Ayan, may Petron na, maggas na tayo rito, B. CR din ako. Oo, CR ka na. Gas muna tayo, tol, kasi mga nakakalahati na tayo. Gas up ulit tayo. XCS po. Ayan, mga tol, naka 289 pesos tayo, 4.09 liters. 70 pesos yung rito. Gasolina, mahal, mga tol. Tignan nyo, mga tol, yung mga tricycle nila, old school na, B. Old school pa yung mga tricycle nila, eh. Samantala sa Metro Manila, puro stainless na setup lowered, no? May naka-lowered pa sa tricycle. Eto, talagang malaki masasakyan, madami, no? May kakarga mga gulay. Ano nga lang siya? Slim lang, medyo payat lang. Ayun, mga tol, dito na tayo sa Keep Right. Ito yung sikat na tunnel na yun. Short tunnel lang siya, pero nakakatuwa din, di ba, B? Ayan, short tunnel lang. Kita ko na rin sa video yan, sa Google Maps. Ang ganda rin, B. Kalawa mo ng haba. Maikli lang. Ayan, dito na tayo, sa Gada na tayo, paakyat. Sagada, bakit na tayo, B? Sabit na. Medyo. Ayan, no? Sagada. Ang tarik na dadaran natin, mga tol, pakyat. Ayan, no? Paahon talaga siya. Kaya ang timplan natin dito, ahon buwelo lang talaga. Ayan, piga buwelo, para umakyat tayo. 500 meters pa, isang wow na tayo.
Grabe tarik na bi. Bato pa. Mabato pa. Semi rough road. Pero kaya naman ni ADB. Uy, nakakatakot. 230 meters mga tol. Ito yung tapyas na bato Bino. Sikat din to eh. Ayan na ang isang wow. Ito na. Ito na Bi, isang wow. Kain muna tayo. Ayan, ganda mo dyan Bi ah. Formado ah. Dito na tayo sa isang wow mga tol. Isang wow in the sky bros. Inasal sa mob. Inasal? Sarap din. Tikit tayo sticker dyan mamaya. B, kaway. Ayan, ganda rito mga tol. Ayan, dahil yung mga sticker sa mga nag-rides dito mga tol. Hindi po siya nangahagat sir. Hindi po. Mabait po, konti nga. Konti lang po tao ngayon no? Ito yung bilang isang mga what a view. Sabi mga tol, pagod pero sulit. B, ang ganda ba ng view. Lamig no? Kami. Sarap ang video. Tapos sa akin pa. Sa akin naman pa mga tol. Tapos tignan natin yung view. Grabe yung view no. Makain ka sa ganito. Tapos kanyang view nyo. Napakaangas. Nabi? Pala ang isang wow Cafe by the Clouds, isa sa dinarayo din ng mga turista dahil sa may napakagandang view dito ng mga kabundukan. Kadalasan dinadayo ito lalo na kapag breakfast dahil maaari kang makakita ng sea of clouds samahan mo pa ng sunrise. Isa din sa nagpayunik dito ay ang pagkakadisenyo ng baliktad na bahay o inverted house. Alright mga tol, nakakain na kami ni Baby dito sa isang wow. Ayan, bros inasal. Ayan, ayan yung tinagurian nilang baliktad na bahay no B. Sikat din sa TikTok yan na mahal. Ayan, bali ngayon pupunta na tayo sa town proper na Sagada. Tapos mag-i-inquire tayo sa pangalan nito sa may tourism office. Dahil pagka natin doon, like na tayo sa lodge. 2 PM pa naman ang natin doon, ang check-in natin. Malilate lang tayo siguro ng mga 1 hour ganyan. Okay lang naman yan. Ganda mga tol, bago tayo dumating sa Sagada proper, puro pine trees no. Ganda. Dito yung pwedeng pang Korean mo Bibi Korean nanay mo. Ganda puro pine trees mga tol Woo! Ang ganda. Tataas na mga pine trees mga tol. Napakaangas, ang ganda Grabe. Time check tayo, 2:08 na mga tol. Enjoy natin yung mga side trip natin, syempre, di ba? Alright mga tol, ayun na. Welcome to Sagada Town proper. Ayun.
Sakto 2:10 nakarating na tayo sa sa town ng Sagada. Pero halos kanina pa rin naman tayo nakarating. Marami lang tayong side trip talaga. Ito yung mga bus na no. Ayun, dito na yung Tourism Office B. Tanda ko na, kakaliwa lang tayo dun. Tanong tayo mamaya. Pag nag-away tayo, diyan ka nasasakay. Ang lakas ng loob mo mukhang may bala ka ng awayin ako para makaligtas ka sa bayarin dito tayo. Ayun, tourist information tayo mga tol. Mag-inquire muna tayo para malaman natin yung mga rates na tapos dito may na rin, withdrawhan na rin. Ito mga tol, yung mga tourist destination in Sagada, Mount Province. Ayan, dami. Bomod Ok Waterfalls and Sumaging Cave, Malboro Country, Balangagan Cave, Bokong Waterfalls. Sir, inquire lang po ako. Mag-register po talaga rito na? Bali dalawa po. Magkano po? 100 each po yun. 100 each po. Ayun mga tol, bali after natin mag-register doon, 100 pesos per head. May orientation sila Nabi. Nire-require nila yon. Yung ibang napanood ko naman sa vlog, di naman nila inana yung orientation. Pero mga 10 to 15 minutes lang naman daw. Bali balik na lang tayo. I-check in muna tayo dun sa sa Melchor's Lodge para yung mga gamit mailagay na gumaang na yung motor natin. Tapos balik na lang daw. Wala nang binigay oras, B? Wala naman. Ayan. Na lang, 1.5 km, 4 minutes na lang mga tol. Kaya ito, napili ko rin tong Melchor's Lodge kasi ayun, napakalapit na lang. Baka Ang lamig. ang lamig mga tol. 280 meters, andun na tayo sa sa Melchor's Lodge. Ito na. Yan na siya. Ayan, Melchor's Lodge. Ayan mga tol, ang cute din Yun yung parking. Bali yan, parang wala kang ibang tao tayo lang. May isang kotse. One word. Ito na Melchor's Lodge mga tol. Pagod ako hiningal. Ay. Yung nagpa-reserve po si JD Matmoto po. Kayo si? JD Matmoto. Wala po siyang binigay na. Ikaw yung moto. Opo. Oo. JD Matmoto po. Ikaw po, kausap po ma'am. Opo. Kasi dalawa yung Meron din po nakabook ngayon. pero yung isa yung moto. Ayan si ma'am po. Tayo. Sige po. Ano po ang pangalan niyo ma'am? Nora. Ayun. Siya po ang owner dito sa Melchor's Lodge. Ayun, ganda. Ayun. Magtatanggal na po kami ng shoes. Oo, mayroong slipper doon sa loob. Sige po. Ayan mga tol. Tatanggal tayo ng shoes. Sige po, thank you. May 5 na darating at saka may 2. Meron pa po. Oo. Ito pala ang kwarto na in-avail namin for couple. Dito tanaw din natin ang view sa labas ng bintana. Ayan si R mga tol. Ito yung May heater na. yung maligo ng ako. Ayan, may heater mga tol. 0. Yun ito. Ayan po yan. Yung switch po. Pag natapos kayo, Patayin lang po. Ayan, sige po, noted po. Pwede po kami gumamit sa yung wifi ba yun? yan, Okay. ka na ng wifi. Sige po. Ganda rito. Yung gagamitin ito ng 5. Po, 5 po. May nakabook na rin po ngayon. May nakabuka 5. Ganda. Pang tropa eh. Marami po sana kami ngayon. Kaso yung pin, hindi nakasama iba eh. Nabi, no? Ang parada rito. Dito pwede naman po tumambay din dito pag Tumambay kayo. tumambay talaga. Dito sa baba doon. Pwede po sa may labas na maganda si Biron eh. Sige po. Bali, akit ko po muna yung gamit namin. Ayun. Bali, ito lang yung naganda rito mga tol. Panag-book kayo dito. Siyempre, para kayo nasa bahay mismo. Diba? Napakaganda ng bahay, mamaya ililibot ko kayo. Diba? Kompleto talaga gamit mga tol. Ang ganda pa ng poset na yan. Tapos ito lang. Pwede kayo magsayang dito. Ayan, may tangke. Ayan,
Ito gamit. Tapos, ayan, may mga plato rin. Ayan, so ito nakakatawa dito mga tol, libot ko kaya medyo madilim lang eh. Buksan mo ilaw di. Ayan, ayan. Kita nyo naman, napakaganda. Diba? Ayan. May repair sludge. Ayan, may repair sila rito. Kompleto gamit. Ayan, pwede kayo dito. Kung buong pamilya o tropa, pwede rito mga tol. Napakaganda. Storage room nila. Ayan. Storage room. Ayan, may mga mineral water. May mga nagbabay na rin sila mga cup noodles B, no? Ayan. Ito gamit nila. Ito nakakatawa dito mga tol. Ito yung kusina, di ba? Ref. Ayan. Pasok na ito yung sana. Pwedeng tambayan to. Pwede rin manood dito parang ano yung tawag dito, living room nila. Ito si baby, kakape. Ito kaya naganda rito mga tol dahil sobrang lamig dito. Ayan. Ang laki yun ng kape yan, no? Tingnan mo naman sukat ni baby, oh. Tangkad yan. 5'5 yan. Oh. 5'5 ang height. Tapos itong kapihan nila, laki na big. Ayan, unli kape po dito. Kung mahilig kayo magkape. Ayan, may sawa kayo hanggang atakihin kayo ng ano. Magpalpitate kayo. Tapos ito yung labas nila. Welfare sludge. Labas. Pwede tayo tumambay mamaya rito. Welfare sludge. Tapos may view rito. Ayan. View ng mga pine trees. Kabila. Ako po si Shikaina. Ako po yung apo yung isa po akong apo ng owner ko ng Medros Large po. Hindi rin. Hindi rin. Sayo, tayo. Ayan, gamit. Siya na po pagpangit kasi ngayon lang po ako magluluto. Oo, minsan masarap. Okay lang yan. Kasi yan, kompleto sa kagamitan. Kumbaga para kayo nag-rent talaga ng buong bahay. Ayan. Kung gusto nyo manood ng TV. Alam nyo ngayon mga to, kala nyo lang yan. Maka-t-shirt ako pero malamig. Hindi naman yan. May libre kayo dito kung gusto nyo tumambay rito. Ayan, dito buong tropa pwede dito. So ito yung TV, yan. Maganda lang kukuha nito dito. Kung lapit mo. Mas may wifi rin sila. Dito nyo lang i-connect pag pumunta kayo rito. Ito yung ano, dining area. Kainan mismo. Itong pala yung kitchen area pala. Sorry mga to. Dito is kitchen area. Ayan. Tapos ito ang importante rito. Ayan. Dahil sobrang lamig dito sa Sagada ito. Ano ni Kapi kayong laki o? Oh. Masukat ko. Ano ni Kapi talaga porga ka rito. Talagang magpapalitin dyan na. Umuusap talaga mga ito. Kasi bakit tayo makatulog dito, no? Tapos lagyan natin ano. Oh my God. Ano ba ito? Ano yun? Nakakalimutan ko. Hindi niyo yung natikman yung Kain na. Si Kaina, ilang taong ka na? yung sayote. Kaitin lang po. Ay, sa'yo Kaina po. lang, ah. May taniman po pala kayo sa likod. Sige, badalawi ko doon. Sa baba. Ano masasabi mong pizza roto ni Kaina? Masarap. Hindi naman. Masarap. Walang lasa. Ang labas ako siya kasi maalat. Kasi iwas UTI yan. Nahiga siya si Kaina yun na. Kaya mahihiya siya. First time ba may sumabay sa inyo na ganito? Hindi naman. Kasi masarap dito yung gulay sa liwa tapos sariling tanim mo na. Nung sa Pangasinan nakatira ako nung ganitong ginagawa ko rin eh. Nagtatanim-tanim din ako. Freaking gulay. Kamatis, gano'n. Pero yung sayo, hindi pa ako nakapagtanim eh. Sa malamig lang po ata yun eh, no? Nabubuhay. Sabi ko, subukan mo na kukuha ng sayote dyan sa baba. Sabi ko eh. Ayaw daw yung mga kasama na niya ng mga doon. Ayaw nila daw yung sayote. Pakasawa na po, Hindi ba no? gulay? Kung sa yan, sa Metro Manila po yan, napakamahal na sayote ron. Pag bibili ako doon, yung minsan 20 pesos, maliit lang, isang piraso.
Ako na kasi nakamalagi sa bahay. Pero sa amin, libre lang yung mga Kaya ang layo naman kasi pag ibabiyahe mo, yun ang binabayaran may transportation. Sa Lorang, lalo sa Maynila, yung sa'yo to, kung tingnan mo, may half, may 1/4, gano'n. Bihira yung buo. Pero yung tubig po rito libre na. Kuryente na lang po ang mismo na binabayaran po. Nandiyan yung buwan Ang laking bagay kasi lahat ng dinaanan natin kanina. May force eh. Pagbalik yun ninyo ng sa inyo, saan kayo dadaan? It is via Baguio? Or Ano na po ngayon? Bago po. Kanina po kasi nag-Nueva Vizcaya kami. Pabagi naman po kami pa uwi. Para ikot po kami. Ikot.